Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Formal nang inanunsyo ng International Criminal Court ang appointment ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaprubahan ng ICC ang appointment ni Attorney Kaufman noong March 17. Nauna nang ini-nominate ni dating Pangulong Duterte si Attorney Kaufman bilang kanyang lead defense counsel sa ICC proceedings kaugnay sa kasong crimes against humanity. Sa isang panayam, sinabi ni Kaufman na kumpiyansang siyang may malakas na depensa para mapawalang sala si former President Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Hataw Balita ngayon. Naghahanap ang International Criminal Court o ICC ng mga freelance transcriber na bihasa sa wikang Tagalog at Cebuano. Ang mga matatanggap na aplikante ay magtatrabaho sa Language Services Unit ng ICC at tututok sa pag-transcribe ng audio at video materials kabilang na ang posibleng maselang mga content. Ang job posting ay lumabas sa kanilang website noong January 28, 2025, mahigit isang buwan bago maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita ngayon. Wala namang iaambag si Attorney Harry Roque sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong batikos ni House Assistant Minority Leader Congresswoman Arlene Brosas sa dating presidential spokesperson. Ayon kay Brosas, mas mabuti pang umuwi na lang si Roque at harapin ang mga kasong isinampa sa kanya kaugnay ng pagkakadawit sa issue ng Pogo. Kasunod ito ng planong aplikasyon ni Roque ng asylum sa The Netherlands upang tumulong sa legal team ng dating Pangulo. Harry Roque, umuwi ka na dito sa Pilipinas kasi wala ka namang iaambag dyan. Harapin mo yung mga cases na dapat mong harapin dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga congressional hearings. Hataw Balita ngayon. Handang humarap ang Department of Justice sa Korte Suprema kung magkakaroon ng oral arguments kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pag-atras ni Solicitor General Menardo Guevara sa dapat sana ay pagtatanggol nito sa gobyerno laban sa inihaing petition for habeas corpus ng mga anak ng dating Pangulo. Ang DOJ na ang tumatayong kinatawan o abogado ng mga respondent. Una nang hiniling ng DOJ sa Supreme Court na ipawalang bisa ang petisyon dahil moot o wala na itong saysay ngayong wala na sa kustodiya ng Pilipinas ang dating Pangulo. I don't think that there's anything to make a big deal of. I consider it a personal reason, and we will move from there. We will just move on from there and defend the case in the Supreme Court if there have to be oral arguments. Hataw Balita ngayon. Sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, bubuksan ngayong araw ng Senate Committee on Foreign Relations ang pagdinig kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais linawin ni Senator Marcos kung ano ang partisipasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa nangyaring pag-aresto. Ang mga tinutukoy na ahensya ay ang International Criminal Court o ICC, International Police Organization o Interpol at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas. Nais ding alamin sa public hearing kung naipatupad ba ang batas o may nangyaring paglabag sa karapatan ng dating Pangulo. Layo ng pagdinig na makabuo ng batas na magtatakda ng koordinasyon sa pagitan ng mga otoridad sa Pilipinas at international tribunals maging law enforcement organizations. Hataw Balita ngayon. Suportado naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang gagawing public hearing ng komite ni Senator Amy Marcos sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa isang panayam, sinabi ito na makatutulong ang pagdinig upang maiwasan ang pagkakabaha-bahagi sa bansa dahil sa nangyari. Gayunman, hindi kinumpirma ng mambabatas kung dadalo siya sa nasabing public hearing. Wala naman akong ma-confront. Alam ko naman, nilalabag na nila ang lahat nilalabag na nila. So, ano ba? Anong gagawin ko doon? There's no use crying over spilled milk. Nandoon na, nadala na si Pangulong Duterte. Nandoon na sa ako. Paano pa natin maibalik yun? So, kaya ba lang ibalik yun? Hataw Balita ngayon.
11 social media personalities na ipinatawag ng House Tripol Committee o TRICOM ang hindi pa rin dumalo sa pagdinig kahapon. Kaugnay ito ng investigasyon ng Kamara sa paglaganap ng fake news, misinformation, disinformation at cybercrimes. Ayon sa TRICOM, posible ng patawan ng contempt ang mga ito at maditine sa Kamara kung hindi pa rin dadalo sa Biyernes, March 21. Kabilang sa mga ipinatatawag ay ang dating Presidential Communications Office Chief Attorney Trixie Cruz Angeles, former National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at siyam na iba pa. Hataw Balita Ngayon. Walang katotohanan na kasama sa preparasyon ng prosekusyon para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang kilalang private law firm na Divina Law. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi mula sa Divina Law ang private lawyers na kasama sa paghahanda, kundi isang grupo ng seasoned professionals na may pagpapahalaga sa due process. Itinanggi rin ni Velasco na ang mga volunteer lawyers na katulong ng House prosecutors ay may galit kay BP Duterte. Pagtitiyak ni Velasco, karamihan sa mga ito ang may malawak na karanasan kasama ang public prosecutors. Hataw Balita Ngayon. Naghahanda na ng libreng sakay ang Department of Transportation kasabay ng inaasahang tigil pasada ng grupong Manibela sa Lunes, March 24. Ayon sa DOTR, nakipag-ugnayan na sila sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga local government unit para sa pagbibigay ng libreng sakay. 3 araw ang planong transport strike ng grupo na tatagal hanggang March 26. Panawagan naman ng DOTR sa halip na tigil pasada, idaan na lang sa dialogo ang usapin ng magkabilang panig upang hindi lubos na maabala ang mga commuters. Nakabalik na sa mundo ang SpaceX Crew 9 mission ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ayon sa NASA, ito ang ikasyam na commercial crew rotation mission sa International Space Station. Nitong Tuesday, March 18, ligtas na nag-disengage sa SpaceX Dragon spacecraft ang mga astronauts sa Tallahassee, Florida sa Gulf of America. Ang buong crew ay kinabibilangan nina Nick Hague, Suni Williams, and Butch Wilmore at ang Roscosmos cosmonaut na si Alexander Gorbunov. Agad naman silang inilipad sa Johnson Space Center sa Houston kung saan naghihintay ang kanilang mga pamilya. And splashdown, Crew 9 back on Earth. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ni Prime Minister Carney sa kanyang first official trip sa Acalit, Nubanot, Canada nitong Martes ang desisyon na makipagsosyo sa Australia upang mas paigtingin ang seguridad sa Canadian Arctic Territory. Maglalaan ng 6 billion Canadian dollars o 6.6 billion Australian dollars ang Canada para sa pagpapahusay ng Arctic Radar System. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Sa termino pa lamang ni dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau, ay kasama na sa prioridad ng Canada ang seguridad sa Arctic territory ng bansa. Dahil ito sa mga banta ng agresyon mula sa Russia at epekto ng climate change sa rehiyon. Nitong Martes, matapos ang unang official trip bilang Prime Minister ni Mark Carney, ay binisita niya Iqaluit na Nunavut sa Arctic territory ng Canada, kung saan ipinahayag niya ang nasa 6 na bilyong Canadian dollars deal kasama ang Australia. Ito ay upang mapalakas at mapaghusay ang teknolohiya para sa Arctic Radar System. Ayon pa kay Prime Minister Carney, pangunahing pahahalagahan sa kanyang termino ang pagtitiyak ng seguridad ng Canada. Sa kabila ito ng posibilidad ng paglayo ng US bilang allied country ng bansa. Dagdag pa ni Prime Minister Carney, ang radar deal sa Australia ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap na igiit ang soberenya ng Canada sa Arctic region. Nangunguna ang Australia sa over-the-horizon radar
isang advanced na system na nagbibigay daan para masubaybayan mula sa pagbabanta sa isang malawak na lugar. Ang pagkwestiyon ni US President Trump sa soberenya ng Canada ang nag-udyok sa Canadian government na magbigay ng focus sa national defense ng bansa at pagpapahalaga na dapat sila umano mismo ang pangunahing magpoprotekta sa sariling bansa. Kaugnay nito, ipinahayag ni Canada's Defense Minister Bill Blair ang planong magkaroon ng 3 bagong Arctic military hubs na mayroong airstrips at equipment depots. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tuloy ang pagbatikos ni President Donald Trump sa federal judge na nagpatigil sa mga deportation flights ng mga imigrante sa ilalim ng Alien Enemies Act. Nais din ng Pangulo ng Estados Unidos na ma-impeach ito. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Maraming nais na ma-impeach si U.S. District Judge James Boasberg ayon kay U.S. President Trump. Tinawag niya rin itong radikalista at makakaliwa. Dagdag nito, trabaho ng presidente ang magtakda kung sino ang dapat paalisin sa bansa at hindi ang hukom. Ginagawa lang umano niya ang nais ng mga botanteng gawin niya. Nitong Martes, hindi pumayag si Supreme Court Chief Justice John Roberts na nai-impeach ang mga hukom na nagsiwalat ng desisyon sa mga deportation plans ng Administrasyong Trump. Aniya, hindi impeachment ang dapat na tugon sa di pagsang-ayon sa desisyon ng hukom. Kailangan umanong dumaan sa appeal process para dito. Naghain naman ng impeachment si Republican Representative Brandon Gill ng Texas laban kay Judge Boasberg, kung saan 5 pang mambabatas ang pumirma bilang co-sponsor nito. Maaaring ma-impeach ng Kongreso ang hukom kung makakuha ito ng mayorya. Pagkatapos ay dadaan ito sa Senado para litisin. Noong Sabado habang nasa hearing, ay iniutos ni Boasberg na agad pabalikin ang 2 eroplano na nakalipad na. Ngunit dahil nasa labas na ito ng bansa, nagdesisyon ang mga opisyal ng administrasyon na hindi na ito sakop ni Boasberg kaya hindi ito pinabalik. Ayon naman kay Deputy Associate Attorney General Abhishek Kambli, kailangang maisulat muna ang direktiba ng hukom bago ito maisa-epekto. Iniutos naman ni Boasberg na isumite ng Justice Department ang isang deklarasyon dahil may pangatlong flight na umalis matapos niyang maisulat ang direktiba. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng makasaysayang pag-uusap sa pagitan ng mga lider ng Amerika at Russia kung saan tinalakay ang sitwasyon sa Ukraine at ang posibilidad ng kapayapaan. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita ngayon. Sa makasaysayang pag-uusap ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng isang conference call, pumayag ang Pangulo ng Russia sa isang limitadong ceasefire sa mga pang-enerhiyang pasilidad ng Ukraine. Gayunpaman, nananatili siyang tuto sa mas pangmatagalang plano para sa kapayapaan na itinutulak ni Pangulong Donald Trump mula nang siya ay maupo. Ang ceasefire na ito ang kauna-unahang konkretong concession mula sa Russia na nakamit ni Trump sa kanyang kampanya para sa isang kasunduan sa kapayapaan kung saan hinimok niya ang Kiev na gumawa ng mga konsesyon. Samantala, ayon sa mga opisyal ng Ukraine, nagkaroon ng bagong round ng pag-atake mula sa mga drone ng Russia ilang oras matapos ipahayag ni Trump ang limitadong ceasefire na ito bilang senyales ng pag-usad sa mga pagsisikap na wakasan ang digmaan. Pumayag si Putin sa mungkahi ni Trump na itigil ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya sa loob ng 1 buwan na isinaalang-alang ng Kiev. Ngunit hindi ibinigay ng Moscow ang buong 30 araw na pagtigil ng labanan na inaasahan ng Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto, tila nagpapaliban si Putin habang patuloy ang pag-usad ng Russian troops sa silangang bahagi ng Ukraine. Ayon sa White House, agad na magsisimula ang mga pag-uusap upang itaguyod ang mas malawak na plano para sa kapayapaan, ngunit hindi pa tiyak kung isasama ang Ukraine. Matapos ang tawag kay Trump, inutusan ni Putin ang militar ng Russia na itigil ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya. Gayunpaman, nagpapaalala siya na ang pansamantalang ceasefire ay maaaring magbigay daan sa Ukraine na magmobilisa ng higit pang mga sundalo at muling mag-ayos ng kanilang mga armas. Binigyang diin din ni Putin na ang anumang resolusyon sa hidwaan ay mangangailangan ng pagtatapos ng lahat ng tulong militar at intelihensiya sa Ukraine.
Sinabi ni Pangulong Zelensky ng Ukraine na isa sa alang-alang nila ang mungkahi ng US na itigil ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya. Charles Corpuz, humahataw sa balita ngayon. Sa darating na June 15 na ang inaasahang pagbubukas ng panibagong season ng UNTV Cup Executive Face-Off ngayong 2025. Nitong Martes, nagsagawa na ng pre-season conference ang organizer ng Liga ng mga Public Servant upang paghandaan ang season opening. Si JP Nunez sumahataw. Pinangunahan ni na UNTV Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero ang post-season meeting ng UNTV Cup Season 11 at conference meeting para paghandaan ang UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Isinagawa ito sa Pork Barrel Grill and Restaurant sa Kalayaan Avenue sa Quezon City, kung saan dumalo ang mga representative ng bawat team sa Liga ng mga Public Servant. Sa post-season meeting, nagkaroon ng assessment sa nagdaang season kung saan nagbigay ng kanilang mga suwestyon ang mga coach ng iba't ibang team. Isa sa nabanggit ni Season 11 second placer Ombudsman Graft Buster Coach Danny Florano ang pagkakaroon ng isang session kung saan ipapaliwanag ng mga referee kung paano itatawag ang mga violation. Ang mga coach anya ang nag-a-adjust sa mga tawag ng referee, kaya nais nilang mas maliwanagan sa rules ng game kung saan panuntunan ng FIBA ang ginagamit na batayan. Siguro ito magkaroon tayo ng clinic ng mga coaches and players tungkol sa mga officiating na ganyan. One-day clinic or isang activity lang para lahat tayo makaintindi kung ano yung tinatawag, ano yung mali at ang tama. Ayon kay Commissioner Atoy Co, inaasahan nilang maisagawa ang suwestyon na ito upang maiwasan ang pisikalan sa mga laro ng UNTV Cup. Para mas malinaw na, let's say, na hindi pwedeng sundot ka ng sundot, hindi pwedeng banggaan. Kasi nga dito sa atin sa UNTV, iniiwasan ko yung laro natin na puro banggaan kasi ayaw naman natin. Gusto lang natin skill ang lumabas ng player, pagalingan, hindi palakasan. Samantala, inaasahan namang sa June 15 ang magiging opening ng UNTV Cup Executive Face-Off ngayong 2025, ayon kay Commissioner Atoy Co. Ipinatawag na anya ng mga organizer ang mga team halos 3 buwan bago ang season opening para mas mapaghandaan ang susunod na liga. As this early, nagpatawag na ako ng meeting para they have enough time to prepare para pagdating sa June 15, they're all ready to play. Kasi sa totoo, itong mga executive, baka iba dun, it's been a long time na hindi sila nakapaglaro ng basketball. Kaya, pero mahirap yung bigla-bigla ang babalik kasi baka may mangyaring hindi maganda. Sa ngayon, meron ng nasa 13 team ang nagsabing muli silang lalahok sa liga. Ang iba sa mga team ay nagpasa na ng pinal na lineup ng players, habang ang iba pang team ay isinasaayos pa kung sinong mga executive ang maglalaro mula sa kanilang mga ahensya. Hanggang March 25 ang ibinigay na panahon ng mga organizer ng UNTV Cup para sa pagpapasa ng final lineup ng mga maglalaro sa Executive Face-Off. Bagaman ayon kay Deputy Commissioner Ed Cordero, merong ilang team na hindi makakalahok ngayong season. COMELEC because of the coming election, and yung DNR kasi they don't have enough executive to play a team. Inaasahan na habang papalapit ang season opening, mas marami pang updates na ibibigay ang mga organizer, lalo na sa layunin ng UNTV Cup na makapagbigay ng tulong sa publiko. Sa lahat po ng kasambahay, muli po inaanyayahan po kayo na manood o abangan ang Executive Face-Off sa June 15, mag-uumpisa po this year after the election po. Kaya sana magkita-kita po tayo at i-announce po namin sa inyo ang venue every time na may game po. Maraming po salamat. Mabuhay po tayong lahat.
JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government Davao Region sa mga barangay official na manatili pa rin non-partisan sa gitna ng kabi-kabilang pagkilos ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Matapos ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kabi-kabilang pagkilos ang isinagawa ng iba't ibang grupo upang ipakita ang kanilang pagsuporta sa dating punong ehekutibo. Ilan sa mga barangay official ang sinasabing nakikisali at nangunguna pa sa mga kilos protesta. Bunsod nito, nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG Davao Region na dapat ay manatiling neutral sa politika o non-partisan ang mga ito. So dili sila dapat mag-apil-apil kung sa may kasikas na to sa atong mga bahin sa politika. Ang ilang trabaho, ang ilang responsibilidad is ang atong pagtabang o pagserbisyo sa katawhan. Samantala, inihayag ng Police Regional Office 11 na nakalatag na ang security plan ng pulisya sa inaasahang malaking rally sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong March 28. Paalala ng pulisya sa mga grupong magsasagawa ng rally, tiyaking kumuha ng permit kung ang gagawing pagkilos ay sa labas ng Freedom Park alinsunod sa guidelines ng local government unit. Of course, meron ng security plan for that. We will provide enough PNP personnel to secure the area kung saan po gaganapin yung rally. Kung sa Freedom Park kayo magra-rally, no need na magkuha ng permit sa local government. Kung aside sa mga freedom parks, as per guidelines sa mga LGU, you have to secure a permit. Ang pulis naman po ay i-implement lang naman namin kung ano yung mga city ordinances. Hinimok din ng PRO 11 ang mga rallyista na gawing mapayapa at tiyaking hindi makaaabala sa publiko ang isasagawang kilos protesta. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naisagawa ang isang youth symposium sa Calabarzon na tumatalakay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita ngayon. Dinaluhan ng mahigit 500 na estudyante, youth leaders, SK officials at youth journalists ang ginanap na West Philippine Sea Youth Symposium sa Jose Rizal Coliseum kahapon, March 19. Layunin ng kampanyang ito na labanan ang pagpapalaganap ng maling impormasyon at sa pamamagitan ng social media ay maipaalam sa mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa bansa. We can say na so far, naging effective naman tayo. The first thing that we did is we embedded journalists and media personalities sa mga mission natin. We made sure na itong local and foreign journalists will be our truth tellers para sabihin sa hindi lamang sa Pilipino, kundi sa buong mundo kung ano nangyayari sa West Philippines. Ayon naman kay National Youth Commission Commissioner at Large Assistant Secretary Carl Joseph Legaspi, ang awareness campaign na isinagawa para sa mga kabataan ay may malaking impluensya sa mamamayan. Maimumulat din aniya ang mga kaisipan ng mga ito sa pagmamahal sa bayan. Para po sa amin, hindi lang po ito paglaban sa ating mga rights dito sa karagatan, pero para po sa kinabukasan ng ating kabataan, para po paalala sa kanila na ating pong responsibilidad na pangalagaan po ang ating kinabukasan. Binigyan din naman ni Commodore J. Terila, spokesperson for National Task Force for the West Philippine Sea, na dapat alamin ng bawat isa, lalo na ng mga kabataan, ang kalagayan ng ating karagatan. At may tamang impormasyon para sa susunod na henerasyon, ipagpapatuloy ang laban para sa ating karapatan. Kabilang din sa mga dumalo at sumuporta sa symposium ang pamahalaan ng lungsod ng Calamba, Department of Interior and Local Government, Department of Education,
mga youth groups at universities sa Laguna. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Nagsasagawa ng malawakang blood donation ng Members Church of God International o MCGI sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi ito ng advocacy ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason na makatulong sa kapwa-tao lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. Si Alan Manansala, humahataw. Sa Bicol Region, nasa 5 probinsya ang nakilahok sa ginawang mass blood donation activity ng Members Church of God International o MCGI, kabilang na dito ang Island Province, Masbate. Sa taya ng Philippine Red Cross, sa Masbate pa lang ay nangangailangan na ng 250 hanggang 350 bags na malinis na dugo para sa mga dinadalang pasyente sa mga ospital sa isla. Dagdag pahirap din sa mga Masbateño ang mga sakuna at kalamidad na nararanasan sa Bicol na madalas na nagiging dahilan para ma-isolate ang Masbate at lalong maging mahirap para madalhan ang kailangang dugo. Kaya kailangan ng regular na blood donation sa isla para matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya malaki ang ginagampanan ng MCGI sa pagsasagawa ng mass blood donation quarterly. So unang-una po ang aming pagpapasalamat sa MCGI, kay Brad Daniel Rason po, of course, sa lahat po ng miyembro ng MCGI dito sa probinsya ng Masbate. Ito po ang second year kung saan naka-implement yung ating MOA or Memorandum of Agreement, kung saan ang Philippine Red Cross at ang MCGI ay regular or quarterly po na magkakaroon ng blood donation. So kami po ay lubos na nagpapasalamat sa MCGI, sa pamunuan po nila, sa lahat po ng mga members at sa mga volunteer blood donors po natin na patuloy po na tumutugon sa pangangailangan ng mga Masbateño. Sa Baguio City, nakiisa naman ang MCGI Baguio sa naturang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Baguio General Hospital and Medical Center. Ayon kay Cora Diaz, ang blood bank supervisor ng Baguio General Hospital and Medical Center, sa isang araw madalas ay nakakapaglabas sila ng 50 bags ng dugo para sa mga pasyenteng may sakit na dengue, mga dinadialysis, cancer patients, mga nanganganak na kailangan ng dugo, na aksidente at iba pa. Needing blood. Ganon din po yung ating cancer center, nandito po sa atin sa Baguio Gen. Dito pumupunta yung ating mga cancer patients. As far as Region 2, Region 1, lumadayo sila dito sa atin. So every time na may session sila ng dialysis or chemotherapy sa cancer, generally, kailangan talaga nila ng dugo dahil sila yung mga immunocompromised na patient natin. Hindi nila kaya on themselves na nakakapag-produce ng normal na dugo. At sa Mindanao, buong siglaring nakibahagi ang MCGI Takurong, Coronadal at General Santos Chapter sa ginanap na mass blood donation sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross na ginanap sa Coronadal Coordinating Center, Takurong Coordinating Center at General Santos Coordinating Center. Nagagalak na makatulong sa pagdugtong ng buhay sa nangangailangan si Eliezer Salo na first time na makapag-donate ng dugo na mula pa sa Pulumulok, South Cotabato. Nagagalak akong makatulong sa mga ibang tao na nangangailangan din ng dugo para sa ikarungtong din ng kanilang buhay. Dahil sa akin, kung meron man akong maitutulong, ay tutulong ako. Ayon naman kay Edmer Tolentino na regular siyang nakikapag-donate ng dugo, malaking bagay ito na makatulong sa kapwa-taong nangangailangan. Awa at tulong ng Diyos, regular po ako ng dugo. Kasi napakaganda kasi yung makakatulong ka sa kapwa, sa nangangailangan ng dugo, at napakasarap sa puso na makapagdugtong po tayo ng buhay. Nagpapasalamat ang Red Cross sa patuloy na pagsuporta ng MCGI sa mga isinasagawang blood donation drive. Bilang mga blood donors, sana po dumami pa at lalo sa mga organisasyong ganito tulad ng MCGI, marami pong salamat sa patuloy ninyong
pagsuporta sa programa sa blood service dahil ito po ay napakalaking tulong talaga sa atin, hindi lang dito sa South Cotabato. Umaabot po yung dugo natin. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Makikisa ang Bicolandia sa gaganaping Grand Fiesta ng Diyos o Brethren Day ng Members Church of God International o MCGI ngayong araw. Sa pagdiriwang na ito, sari-saring public services ang ipagkakaloob ng mga Bicolano na nangangailangan ng atensyong medikal, bukod pa ang libreng pagpapakain ng mga delicacy na lutong Bicol bilang bahagi ng okasyon. At mula sa Libmanan, Camarines Sur, si Ryan Salatandol, humahataw live. Happy Fiesta ng Diyos, Ryan. Kumusta ang ginagawang paghahanda dyan sa inyong lugar para sa Grand Fiesta, Ryan? Yes, amigo, good morning at good morning sa ating mga kasambahay at good morning, kuya. At happy Fiesta ng Diyos, amigo, sa ating lahat at sa ating mga kapatid sa Members Church of God International sa buong mundo. Amigo, kagabi pa ay tuloy-tuloy na ang paghahanda ng ating mga kapatid sa MCGI dito sa Libmanan, Camarines Sur. At kung makikita natin sa ating likuran ay nakahanda na ang mga food booth kung saan excited na ang ating mga kapatid na papagserbisyuhan ang ating mga kapatid at mga kababayang Bicolano dito sa Libmanan, Camarines Sur. Nakahanda na din ang medical area na kung saan magkakaroon ng medical mission, dental and optical mission dito sa Bicol region. Amigo, isang araw muli ng puno ng pag-iibigang magkakapatid ang handog ng Members Church of God International para sa ating mga kapwa-tao at mga kababayan nating Bicolano. At hindi lang dito kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibayong dagat. Simula pa kagabi ay abala na ang mga contingent mula sa 6 na probinsya ng Kabikulan para maghanda ng kanilang mga food booth sa Governor Mariano Villaferte Community College sa Barangay Putot, Libmanan, Camarines Sur. Dito nila ilalapag ang bawat delicacy na matatagpuan sa kanilang lugar na siyang magsisilbi sa Fiesta ng Diyos. Pero bukod sa pagkain, syempre highlights din sa event ang free medical, dental and optical mission, kasabay pa ang free legal consultation para sa ating mga kababayan. Bukas din ang free store ng MCGI na konsepto ni Kuya Daniel Rason para makapag-uwi ng libreng grocery ang mga pupunta sa okasyon. Dito sa ating venue sa Libmanan, Camarines Sur ay kaisa ang mga members ng MCGI mula sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Bukod sa Bicol region, nakikisa rin sa masasayang pagtitipon na ito ang iba't ibang rehiyon at probinsya sa buong Pilipinas. Kaya naman inaanyayahan natin ang mga kababayang Bicolano, lalo na sa mga malalapit dito sa ating lugar sa Libmanan, na magtungo ng maaga upang makapag-avail ng mga public service na hatid ng Members Church of God International o MCGI para sa gaganaping Grand Fiesta ng Diyos. Ang programa po ay magsisimula mamayang alas 8 ng umaga. At yan muna ang latest live dito sa Libmanan, Camarines Sur. Balik sa iyo, amigo. Oo, Ryan, excited na rin kami rito na makita yung pong ating mga kababayan. Sana masamantala nila yung pagkakataon na lalo na yung ating mga public service dyan at yung free store. Pero dun sa mga delicacies na binabanggit mo, Ryan, ano ba yung mga aabangan o mga pupunta dyan sa ating Fiesta ng Diyos? Siyempre, amigo, inaasahan natin na merong Bicol Express na maanghang sa nailalatag ng ating mga kapatid sa MCGI dito at matitikman ng ating mga kababayan. Kasama na din yung mga seafood na matatagpuan dito sa Camarines Sur at siyempre yung laing din na maanghang, amigo, ay meron ding ilalatag at marami pang iba, amigo, na mga pagkain na inihanda ang mga kapatid sa MCGI para mapagsilbisyuhan at matikman ng ating mga kababayan dito sa Libmanan. Oo, parang nakakagutom na nga, Ryan. Pag iniisip ko yung mga may gata, di ba yan ang specialty dyan sa Bicol? Ano mga klaseng lutong ulam na may gata at saka yung mga minatamis dyan, yung mga pili nuts, yan. At
Marami na ba? May mga dumarating na ba dyan na Ryan na mga kapatid sa MCGI? Yes, amigo, simula kaninang madaling araw patuloy at nagsa ang mga kapatid dito sa MCGI mula sa iba't ibang probinsya, yung mga taga Sorsogon, yung mga taga Masbate, yung mga taga Catanduanes, nandito na. At syempre nandito na rin ang Mobile Dental and Optical Clinic na magsiservisyo sa ating mga kababayan, amigo. Ayan, maraming salamat Ryan Salatandon mula sa Libmanan, Camarines Sur. Samantala, dinomina ng AFP Lady Gunner, Comelec Suffragettes at PNP Lady Patrollers ang kanilang game kahapon sa Paco Arena. Hindi na nila pinatagal pa ang laban at tinapos agad ito sa straight set victories. Ito ang humahataw na balita ni Jed Neresina. Overpass. And an easy put away. Para kay Ocean. Obviously, they're always a strong team no matter what. Kahit 2-1 wins after Argentina, si Arioko with... Walang inaksayang oras ang AFP Lady Gunner, Comelec Suffragettes at PNP Lady Patrollers nang tapusin nilang madali ang kanilang laban sa tatlong magkakasunod na sets. Isang mabilis at matinik na laro ang ipinakita ng tatlong kupunan na hindi na binigyan ng pagkakataong makabawi ang kanilang mga kalaban. Sa unang laban, agad na pinatikim ng AFP ang kanilang matitinding attacks at service aces laban sa NCMH Wellness Warriors. Tinapos agad nila ang unang set sa score na 25-15. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik ang Lady Gunners sa ikalawang set at mas lalo pang pinahirapan ang kalaban. Natapos ang second set sa score na 25-14. Tuluyan ng winalis ng back-to-back champions ang kanilang kalaban sa score na 25-16 sa third set. Sa sumunod na match, mistulang botong panalo. Ganito kabilis natapos ang laban ng Comelec Suffragettes kontra PhilHealth Consulta Health Insurers. Sa unang set, kahit nagbanta ng pagsabay ang health insurers, pinanatili ng Comelec ang kalamangan at tinapos ito sa score na 25-22. Mas bumilis pa ang ikalawang set na natapos sa 25-19 at hindi na nagpatagal pa sa ikatlo at tinundukan na ito ng Suffragettes sa score na 25-19. Tinanghal na player of the game ang import outside hitter na si Javen Sabas na gumawa ng amazing 21 points. Naging maganda yung laro namin. Meron lang konti na hindi namin ganun ka nami-minimize yung error namin pero nakabalik rin naman kami agad. Bigumang makakuha ulit ng panalo, patuloy ang gagawing pag-eensayo ng health insurers ayon kay Assistant Coach Bismarck Del Mundo, lalo at marami pang adjustments silang kailangang ayusin. Rebuilding kasi yung team namin eh. We're different region in over the Philippines. So, kailangan namin dagdag na konting sipag at training pa rin kahit pa paano. At sa huling laban, mabilis at matapang na nilaro ng PNP Lady Patrollers ang laban sa DFA Emissaries. Agad na umarangkada ang Lady Patrollers at tinapos sa score na 25-16 ang unang set. Pagdating ng ikalawang set, pinadali pa nila ang trabaho at pinadapa ang Emissaries sa score na 25-11. Sa ikatlong set, kahit nakipaglaban pa ng kaunti ang DFA, hindi pa rin ito naging sapat at tinapos na ng PNP ang laro sa score na 25-23. Nanguna sa scoring kahapon si Patrol Woman Pinky Salavante na nag-ambag ng 9 points sa buong match mula sa kanyang service aces.
Actually po ma'am, sa ngayong season po is first time po pong makasali dito sa PNP Lady Patrollers. Yun po, una-una po medyo yun, may pressure konti kasi ngayon ko lang nakakasama yung mga teammate ko. Pero ano ma'am, yun po, kung ano yung ano ko dati sa paglalaro ko since elementary, yun pa, enjoy ko na lang po. Tsaka yun po, sunod lang po ng sunod sa mga ng coaches. Nag-enjoy din po. Hindi man nakaporma sa Lady Patrollers, magtutuloy-tuloy pa rin ang emissaries sa kanilang basic training at para kay Coach Jose Marie Reyes, mahalagang nag-e-enjoy ang players sa bawat match nila ngayong season. Una, motivation, then pangalawa, enjoy lang dahil halos lahat naman sila is gusto yung volleyball talaga. So no expectation, laro lang sila hanggang sa basta bigay lang nila invest nila yun. Puro basic training pa rin kami para ma-enhance yung skills namin pagdating sa basic. Then, position, yun. Tulad nga ng sinabi ko, experience, medyo biyasa na rin yung mga kalaban namin. Abangan ang susunod na match schedule next week, March 26. Live pa rin mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang PhilHealth Consulta Health Insurers kontra BFP Lady Firefighters. AFP Lady Gunner laban sa NHA Home Master sa Game 2. At PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. At sa atin namang shout out, shout out po doon po sa ating mga taga-subaybay na naiipit ngayon sa traffic dyan sa NLEX. Okay, kailangan pala natin, Christian, na sabihin sa ating mga kababayan na patungo ng norte na mahaba po ang traffic dyan, na nakakaranas po ng heavy traffic yung northbound dyan sa North Luzon na Expressway. Yung mga kasama natin dyan, sila Diyosa, alas 12:30 ng hating gabi umalis dito sa studio. Pero hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa bahagi ng NLEX. Kaya doon sa ating mga kababayan na pupunta po ng norte, especially dyan sa Apalit, dahil nga po merong isasagawang Grand Fiesta po ng Diyos, ang MCGI. Ayan, baka meron pong ibang ruta para hindi po tayo maipit sa heavy traffic na na-experience po ngayon dyan po sa NLEX. At syempre, mga kasambahay, kung meron po kayong mga istoryang nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button, gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma, Kapitulo 10, talatang 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Minsan pa, happy Grand Fiesta po ng Diyos sa mga kapatid natin sa buong mundo sa MCGI o Members Church of God International, kay Kuya Daniel Razon at kay Ate Arlene Razon at sa kanyang sangbahayan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Marso 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, dito po sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.